Sekta 18. Tumawag sa akin daddy. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Biz. Kinokontrol ng batang babae ang kanyang sports car at gumawa ng isang bihasang paggalaw na naaanod na huminto sa kotse sa tabi ng mabibigat na motorsiklo ni Wang Xian. Itinaas niya ang kanyang ulo sa isang panunuya habang sinulyapan niya ang mabibigat na motorsiklo sa ilalim niya. Hindi ba nila tinawag ang mga sumakay ng mabibigat na motorsiklo na Knights? Halika sa Uncle Knight. Panipi. Habang nagsalita ang batang babae, humakbang siya sa accelerator at binago ang makina. Tumingin si Wang Xian sa batang babae, hindi nakakaramdam ng pagsasalita. Binago niya rin ang kanyang makina bilang isang tugon. Ha! Halika na. Kung talo ka, tatawagin mo akong ina. Panipi. Tumawa ang batang babae sa isang malakas at mapang-akit na paraan bago ilipat ang kanyang sasakyan sa tabi ng iba pang dalawang sports car na bumubuo ng isang maayos na hilera. Ang mga labi ni Wang Xian ay bahagyang naka-arch habang inilipat niya ang kanyang mabibigat na motorsiklo sa tabi ng tatlong mga sasakyan at may linya ng sunod-sunod. Vroom. Nai-update ng Enbing, T. Ang mga sports car ay nag-revive ng kanilang mga makina at si Wang Xian na sinundan ng throttling ng kanyang makina. 3, 2, 1. Simula. Panipi. Malakas na sumigaw ang batang babae. Tatlong sports car ang sumabog sa isang tuwid na linya. Si Wang Xian ay nag-iingat ng isang maikling ngiti ngunit hindi mas mababa sa lahat. Ang pagganap ng kanyang mabibigat na motorsiklo ay mas mahusay kaysa sa mga sports car. Habang nagsimula ang lahi, ang bentahe ng mabibigat na motorsiklo ay isinalin sa isang malaking tingga. Nadagdagan ni Wang Xian ang bilis ng kanyang sasakyan sa humigit kumulang na 180 kilometro kada oras. Biz. Gayunpaman, ang tatlong mga sports car na lahat ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 milyong dolyar. Ang kanilang mga pagtatanghal ay natatangi pa rin. Bukod dito, ang tatlo sa kanila ay nadagdagan ng kanilang bilis ng hindi bababa sa 230 kilometro kada oras o kahit na mas mataas. Sumimangot si Wang Xian. Sinulyapan niya ang Maserati sa tabi niya at nakita ang isang batang babae na nagpapakita ng isang derogatory hand signal sa kanya. Kung nais mong maglaro ako. Ibinaba ni Wang Xian ang kanyang katawan ng bahagya. Kapag nakasakay sa isang mabibigat na motorsiklo, karaniwang ibababa ng isa ang kanyang katawan at sumandal sa motorsiklo kapag ang isa ay gumagalaw sa matinding bilis. Ito ay upang mabawasan ang paglaban sa hangin at upang makakuha ng mas mahusay na kontrol. Sa sandaling ibinaba ko ang aking ulo, nawawala ka. Si Wang Xian ay nakangiti sa kanyang helmet habang pinipilit niya ang accelerator hanggang sa maximum. Ang karayom ng speedometer ay tumataas sa isang galit na bilis. 200, 210, 220. Sa loob lamang ng isang maikling tagal ng 10 segundo, nadagdagan niya ang bilis sa 280 kilometro kada oras. Biz. Isang kulog na tunog ang sumabog mula sa motorsiklo ng heavy duty ng Harley. Ibinaba ni Wang Xian ang kanyang ulo at naabutan ng tatlong mga kotse sa sports ng mabilis at pinabilis ang layo sa mas malaking bilis. O mapahamak, mabilis siya. Darating para sa iyo si Mommy. Panipi. Sa loob ng Maserati, ang batang babae ay humakbang sa accelerator ng buong galit nang makita niya ang figure ni Wang Xian na nawawala ng mabilis. Xiaowan, ikaw ay isang mabaliw na brat. Ibaba agad ang bilis, ang magandang batang babae na nakaupo sa kotse ay may isang maputlang mukha. Sister Lingling, huwag matakot. Tingnan lamang kung paano ko siya maabyutin. Hindi binibigyang pansin ng batang babae habang tinitigan niya ang mabibigat na motorsiklo sa harap niya. Sinusubukang makipagkompetensya sa akin. Little brat. Nang makita na halos nasa kalsada siya, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ha! Masama ito. Panipi. Sa sandaling ito, nakita ni Wang Xian ang isang malaking truck na lumiko mula sa juncture ng kalsada. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad niyang pinindot ang preno habang itinutuon niya ang lahat ng kanyang hangarin na matulungin sa malaking truck habang handa nang tumalon sa pagsakay sa anumang oras. Screech. Dala. Ang bike ay hindi tumitigil sa oras. Panipi. Hinawakan ni Wang Xian ang kanyang hininga, hinimas ang kanyang mga mata ng bahagya at nakita ang isang 2 metro na pagbubukas sa kanyang kaliwa. TSSSSSSS. Nakarating si Wang Xian sa pagbubukas at iniwasan ang pinakamalaking sa pamamagitan ng slimmest margin bago huminto. Phew. Panipi. Bang. Kung paanong siya ay nagbuntong hininga ng ginhawa, narinig niya ang tatlong banggaan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wang Xian. Pinahinto niya agad ang kanyang mabibigat na motorsiklo at tumingin sa unahan. Tatlong sports car ang lahat ay bumangga sa malaking truck. O something. Mangyaring huwag sabihin sa akin ang patay. Panipi. Sumimangot si Wang Xian at tumakbo patungo sa tatlong mga sports car. Mayroong isang kabuuang 6 na tao na nakaupo sa tatlong mga sports car. Kabilang sa mga ito, ang Maserati, na nasa unahan, ay may pinakamasamang banggaan. Sa kabilang banda, ang pagbangga ng Lamborghini at Ferrari ay hindi seryoso. Gayunpaman, ang malakas na epekto mula sa banggaan ay kumatok sa lahat sa mga sasakyan na walang malay. Agad na tumakbo si Wang Xian sa Maserati sa harap na posisyon. Ang harap ng Maserati ay naging kumpletong scrap. Ang mga airbags ng sasakyan ay bumukas, ngunit ang batang babae at ang magandang batang babae sa kotse ay nakahiga doon at hindi gumagalaw. Ang Maserati ay nagmamaneho ng pinakamabilis. Ang malaking truck ay biglaang lumingon at hindi nila mapigilan ang kanilang sasakyan sa oras. Nang makita na nasira ang pintuan ng kotse mula sa banggaan, naabot niya at sinubukan niyang hilahin ang bukas na pinto. Crack. Ang lakas ni Wang Xian ay naghiwalay ng diretso sa pintuan ng kotse. Nakita niya ang magandang batang babae sa upuan sa tabi ng driver at dinala siya ng maingat. Ha! Ang mga binti ng batang babae ay halos deformed. Tumingin si Wang Xian sa batang babae sa upuan ng driver. Ang kanyang mga binti ay tinamaan ng metal plate sa harap ng kanyang upuan at na-deformed. Marahil ay mayroon siyang ilang mga bali. Agad niyang dinala siya. Tatawagan ko muna ang pulisya. Matapos ilagay ang dalawang batang babae sa sahig, agad na tumawag si Wang Xian para sa pulisya at ambulansya. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa iba pang dalawang sports car. Ang mga tao sa loob ng iba pang dalawang sports car ay tila hindi nakaranas ng malubhang pinsala. Sa makatuwid, hindi niya tinangka na ilipat ang mga ito ng mabilis. Napakasakit, sobrang sakit. Sa sandaling ito, narinig ni Wang Xian ang isang mahina na pag-aalsa. Agad siyang lumakad at nakita ang batang babae na humagulgol sa sakit na may luha sa kanyang mga mata. Sumimangot si Wang Xian sa paningin ng ganap na deformed legs ng batang babae. Iligtas mo ako, iligtas mo ako.
Ayokong mamatay. Tumingin ang batang babae kay Wang Xian at nagmakaawa. Hindi na siya katulad ng malikot na batang babae mula sa dati. Malakas na hitsura si Wang Xian. Tingnan natin kung ang Dragon Energy ay maaaring magamit upang gamutin ang mga ito. Sa pag-iisip lamang, inilagay niya ang kanyang kamay sa mga binti ng batang babae, kinokontrol ang kanyang enerhiya ng dragon sa mga binti ng batang babae at pinangalagaan ang kanyang mga pinsala. Habang ang enerhiya ng dragon ay pumasok sa kanyang mga binti, naramdaman niya ang panloob na sitwasyon ng mga binti ng batang babae. Mga bali ng buto na mga ngailangan ng pagsasaayos. Nag-atubili siya sandali bago hawakan ang kanang paa ng batang babae. Ang brat na ito ay may isang medyo mahusay na figure. Hindi mapigilan ni Wang Xian ngunit papuri sa kanyang puso matapos niyang tumingin sa mahahabang binti ng batang babae at ang kanyang mahusay na hinihintay na dibdib habang inaayos ang mga buto ng kanyang mga paa. Ito ay talagang epektibo. Sa ilalim ng pagpapakain ng Dragon Energy, ang mga pinsala sa kanyang mga binti ay dapat na mabawi ng mabilis. Gayunpaman, sumulong lang ako sa antas ng dalawa at wala akong karagdagang enerhiya ng dragon na natitira sa aking katawan. Sa makatuwid, maaari ko lamang gamitin ang pamamaraang ito upang magbigay ng sustansya. Naisip ni Wang Xian ang kanyang sarili. Masakit, masakit. Ang batang babae ay humagulgol ng marahan habang ang luha ay patuloy na dumadaloy. Hehe, maliit na brat. Kung hindi para sa akin, ang iyong mga binti ay malulutong. Paano mo ako hiniling na tawagan akong ina, dati? Panipi. Tumingin si Wang Xian sa batang babae at itinaas ang kanyang kilay. Nakasuot siya ng isang tuso ng ngiti sa kanyang mukha at nagpatuloy, ang iyong mga pinsala ay seryoso at may save kita ngayon. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Ang batang babae ay sumigaw sa sakit ng walang kamalayan. Maaari kitang iligtas ngunit kailangan mo akong tawaging tatay. Kung hindi, hindi kita ililigtas. Sinabi ni Wang Xian sa batang babae habang tinitigan siya. Iligtas mo ako. Wala. Nang marinig ng batang babae ang kanyang mga salita, agad siyang bumagsak at sumigaw ng malakas. Call me daddy. Pinch ni Wang Xian ang kanyang binti at ang batang babae ay nanginginig. Tatay. Wala. Ay save ako ni daddy. Wala alternasyon. Hehe. Panipi.